Ito ang bagong Honda Click 125 version 3 2024 edition na merong special edition at standard edition. Pero sa video na ito mga idol, i-review natin ang special edition. Alamin natin kung anong special sa 2024 model ng Click 125 at kung sulit pa nga ba ito bilhin ngayon. At ano nga ba ang pinagkaiba ng special edition sa standard edition? Kung magkano ba ang presyo nito ng bawat isa regarding sa cash and installment. Para magsagawa ng review at updated price nito ay nandito tayo sa Guanzon UEMI Santa Cruz, Zambales. At dito mixed branded motorcycle ang mabibili mo. Merong Yamaha, Honda, Kawasaki at Suzuki na siguradong magugustuhan ninyo. Kaya wag na natin patagalin yan mga idol. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is Honda Click 125 version 3 2024 special edition. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na merong kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke po siya, 2 valves at liquid cooled ang ginagamit sa pagpapalamig ng makina. Sa kanyang hatak ay gumagamit ito ng B-belt automatic transmission na kung saan gas and go lamang ito kaya recommended sa mga baguhan at lady riders. Fuel system naman ito ay fuel injection na kung saan gumagamit ito ng technology na PGM-FI at ito ay may average para sa kanyang mileage na 51 km per liter. Ang bore and stroke naman ito merong 52.4mm by 57.9mm. Sa kanyang performance naman meron po siyang 8.2 kW at 8,500 RPM na may peak of torque na 10.2 Nm at 5,500 RPM na kayang tumakbo daw sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed. Pero depende pa rin yan kung kabado o kamote. At ito na nga mga idol, ikutan na natin ang special na to. Special nga ba? Tingnan natin mga idol. Unahin natin sa kanyang body design na very sporty scooter type motorcycle mga idol. Very aggressive and aerodynamic ang disenyo ng bawat kanto nito. Sa kanyang bagong decals and sticker design ay very sophisticated, bagay na bagay sa mga Gen Z na katulad ko. Sa kanyang color combination naman ay meron po siyang taglay na shiny matte red and black. Makikita naman sa kanyang head o front design ay merong letter M. Mas malakas, mas pinaganda at mas pinapogi na merong Honda logo. At sa front design din mga idol ay merong mala Evangelica ang daytime running light na LED ang gamit. At ito ay meron din signal lights. Sa gilid naman ay makikita natin ang aggressive new decals with color red, orange and yellow. Sa headlight naman ito ay gumagamit ng twin LED na kung saan mas maliwanag at visible ito sa daan lalo na kung katirikan ng araw dahil gumagamit ito ng LED syempre. Gumagamit naman ng telescopic fork sa harap, wavy naman ang disc brake nito na mayroong 1-pot caliper para sa kanyang braking system na mayroong bronze mags ang kulay at ang sukat ng gulong ay 80/90-14 at tubeless na po ang gamit. Dumako naman tayo sa kanyang likuran. Ang taillight nito ay napaka-sharp edges at gumagamit ng LED na mayroong separate position ng signal lights at LED din ang gamit. Sa gilid ng puwetan ay may malaking decals ng Click na may minimal linings. Single shock absorber naman ang suspension sa likuran, drum brake para sa braking system. Bronze mags din ang ginamit dito na mayroong 90/90-14 na gulong at tubeless po ang gamit. Sa dakong gilid naman ay makikita natin na merong sporty and malaking muffler with gray color ang dulo nito at ang cover nito ay plastic material ang gamit. Dito naman din makikita ang radiator for fast cooling capability na merong cover din na plastic material. At sa kabilang gilid naman ay makikita natin ang airbox at crankcase nito na wala po siyang kickstarter dahil ito ay equipped na ng ACG o alternating current generator. At sa kanyang airbox naman ay makikita natin na nakasulat o naka-emboss na ESP o Enhanced Smart Power na kung saan mas malakas na hatak at ang kagandahan nito ay mas eco-friendly pa ang makina nito. Dumako naman tayo sa bandang itaas. Unahin natin ang new look para sa dashboard compare natin sa version 2. Sa switches and buttons naman mga idol, sa kaliwa ay merong high and low,
busina, and turn lights. Sa kanan naman ay meron lamang na electric starter only. Sa kanyang controls naman mga idol, sa kanan ay meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa naman ay merong hand grip with brake lever sa likuran na may park lock lever. Ang park lock lever ay malaking tulong kung sakaling ikaw ay magpapark sa inclined o uphill road na kung saan hindi dadaus-dos ang motor mo kapag ito ay pinagana mo. Sa kanyang console panel ay gumagamit ng fully digital meter na kung saan mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman at mayroong mga indicators na very useful na mayroong dalawang bottle selector. Isa ay menu at set. Para naman sa kanyang convenient features, unahin natin sa kanyang pocket with cover sa kaliwa. Sa kanan naman ay wala para sa mga easy accessible mo. At dito sa pocket with cover ay makikita natin na meron na po siyang built-in USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Present pa rin ang utility hook na kung saan pwede kang magsabit ng kung ano-ano at plug footboard para sa mga excess baggage mo. Sa kanyang susian ay gumagamit ng ignition key with shutter lock key na merong seat opener button na kung saan napakadaling magbukas ng compartment o magpagasolina. Gumagamit naman ang upuan nito sa kanyang cover na kalmot po sa attraction at malapad na upuan para sa yag bolts, eco at wet packs nyo na saktong-sakto ang foam ang kapal nito. Sa kanyang underseat compartment ay makikita natin na napakalawak na may kapasidad na 18 liters at makikita natin na kasya ang medium size helmet na katulad ng pinapakita ko ngayon. O di ba? Sa underseat din makikita ang fuel tank nito na mayroong kapasidad na 5.5 liters at meron po siyang alulod system o tapon gas system. Sa kanyang safety features naman, ito ay merong combi brake system na kung saan sasabay ang unahan ng bahagya na 30% kapag ikaw ay nakapreno ng 70% sa kanyang likuran. Ito ay napaka-effective at napaka-safe lalo na sa mga biglaang pagpreno. Meron pa rin itong side stand kill switch na kung saan ito ay solusyon sa katangahan mo na magpapatakbo agad kahit nakababa ang iyong side stand. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba ay merong 1,919mm, lapad 679mm at ang taas nito ay 1,062mm. Pasok na pasok at swabing-swabing ipasok-pasok, isingit-singit sa malala at mabigat na traffic. Ang seat height naman nito ay merong sukat na 769mm na may total na bigat na 107kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na merong 58kg. Para sa akin, dalawang abot ng pako ang floor. Tingkayad lang ng bahagya. Pero walang problema mga idol. Walang problema din kung ito ay imamaniobra mo mapa-reverse o forward man yan. Dahil napakadaling i-handle nito. At syempre available din ang standard edition sa Guanzon mga idol dito sa UEMI Santa Cruz, Zambales. Pag-usapan naman natin ang pagkakaiba ng standard and special edition. Unahin natin sa kanilang mga kulay at texture. Dito naman sa kanyang decals mga idol, makikita natin. Sa mags color din mga idol. At grab bar color nito. At ayun lang. Siyempre lahat ay parehas na. At pag-usapan naman natin ang kanyang price update regarding sa cash and installment via EUMI Guanzon Santa Cruz, Zambales. Unahin natin sa special edition. Ang cash nito is 86,900. Down payment naman nito sa installment is 6,300. Monthly naman ito, 3 years naman is 4,495. Sa standard edition naman, ang cash naman nito ay 84,400. Down payment sa installment is 5,800. Ang monthly installment naman nito sa 3 years is 4,392. At kung maaga kang magbayad, meron po siyang rebate na 200 pesos. Meron po siyang free na half-face helmet at plate holder. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer at promotion ng bawat dealer at napapanahong problema. At ayun na nga mga idol, natapos na din. Para sa akin ay sobrang sulit pa rin ito base sa aking experience dahil Honda Click 125 user po ako. Pero kung ikaw nga tatanungin dahil mas mataba ang utak mo sa akin, sulit ba o hindi? At kung motor mo ngayon ay Honda Click version 1, version 2 o version 3 pa man yan, anong masasabi mo sa motor mo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out!